Magsisimula na ang pakikipag-usap ni Rimuru sa tatlong demon kung saan magugulat talaga sila sa kakayahan ng ating bida at magkakaroon na din sila ng pangalan mula kay Rimuru sapagkat hindi lamang tatlo, hindi lamang 7, kundi higit sa 700 ang bibigyan niya ng pangalan kung saan masasabi natin na magkakaroon na siya ng Demon Army. Kaya naman hindi ko na patatagalin pa at simulan na natin ang chapter 135 At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na. Maraming salamat. Let's go! Sinabi ni Diablo kay Rimuru na ito daw ang mga demon na alam niyang karapat-dapat upang makilala ang ating bida, habang sa isip ni White na si Rimuru ay isang slime na nag-aanyo lamang bilang tao at ito daw pala ang nilalang na nagpaamo kay Diablo. Natatawa sa isip si White dahil kung totoo man daw na napaamo ni Rimuru ang isang primordial demon ay hirap pa rin siyang paniwalaan nito, at kung makikita niya daw na hindi naman ito interesting ay malalaman ng bida ang kanyang kalalagyan. Sa isip naman ni Violet na ito daw pala si Rimuru ang laging pinagmamalaki ni Diablo at nagtatago daw ito ng mataas na bilang na Magicule sa katawan, pero siya ay namabanga dahil wala man lang tumatagas na Magicule sa kanyang panlabas na anyo dahil perfect ang pagkontrol niya dito. Ibig sabihin lamang daw ay kayang gawin ni Rimuru ang kakayahan nilang magtago ng Magicule, pero ang magiging tanong lamang ay kaya rin daw kaya nitong tukuyin na sila din ay nagtatago ng mataas na Magicule at makilala ang tunay nilang katauhan. Sa isip naman ni Yellow na kapag ginusto nilang itago talaga ang kanilang Magicule count ay walang sino man ang makakalata nito, at ang pag-testing nila kung matutukoy ba ito ni Rimuru ay walang kwenta para sa kanya. Kaya naman habang siya ay naglabas ng masamang intensyon patungo kay Rimuru ay nasa kanyang isip na mas masaya kung susubukan niya ito sa laban at makita kung ano ang kaya nitong gawin. Napawaw naman si Rimuru sa tatlo dahil silang lahat daw ay napapabilang sa Archdemons at sobrang perpekto daw ng pagkakagawa ng kanilang katawan na gawa sa Magicule, dahil para sa kanya ay nakikita niya ang tatlo na parang normal na tao lamang. Nagulat ang tatlong primordial demon dahil nakita ni Rimuru ang kanilang tinatago, habang sa isip ni White na nakita ito ni Rimuru sa isang pagtingin lamang na parang normal na ito sa kanya. Napahehehe naman si Diablo dahil madali lamang daw nahuli ng bida ang trick na ginawa ng tatlo, sapagkat dahil duda ang mga ito sa kapangyarihan na meron ng kanyang master ay binigyan niya daw ng pagkakataon sila White na testingin ang kakayahan ng bida. Sa totoo lamang daw ay hindi niya inihingi na magtiwala agad ang tatlo sa kanya sa una nilang pagkikita, kung kaya't maganda daw ang idea na siya ay sinubok ng mga ito, samantalang sa isip ni Yellow na hindi takot si Rimuru sa kanila o kaya naman hindi nanghihingi ng pabor dahil hindi pa daw siya nakatagpo ng ganitong klase ng lalaki o kaya Demon Lord noon. Wika muli ni Diablo na masyado daw siyang pinupuri ni Rimuru kung kaya't hindi niya mapigilan ang kanyang saya na nararamdaman ngayon, habang sa isip ni Violet na tinatrato din ng bida si Diablo na parang kaibigan lamang. Habang gulat din si White ay napangiti na lamang siya at sinabi kay Rimuru na masaya niya itong nakilala at kinalulungkot niya na wala pa siyang pangalan pero nasasabik na siyang makatrabaho ito sa hinaharap. Nabibilib daw si White sa mata na meron ng bida at ngayon ay naiintindihan niya na kung bakit hinahangaan ito ni Diablo, at sa totoo lamang daw simula nang siya ay dumating sa lugar ng bida ay hindi niya mapigilan ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Kaya naman nagbigay galang si White sa bida at umaasa daw siyang idagdag ni Rimuru si White sa kanyang hukbo kasama ang kanyang 200 followers, habang si Violet ay sinabi naman na handa siyang maglingkod kasama din ang kanyang 200 followers, samantalang si Yellow naman ay wala ding reklamo sapagkat handa rin siyang maging parte ng hukbo ng bida kasama ang kanyang 200 followers. Sumang-ayon naman si Rimuru dahil welcome daw ang tatlo sa Tempest kasama ang kanilang mga followers at nasa ilalim daw sila ng pamamahala ni Diablo, at umaasa daw siyang gagamitin ng tatlo ang kanilang kapangyarihan para sa kanyang kapakanan na siyang sinangayunan ng tatlong primordial demon. Sa isip ni Rimuru na kinabahan daw siya kanina nang malaman niyang nabibilang ang tatlo sa Archdemons, at kung hindi dahil sa tulong ni Raphael ay tiyak na gumana ang trick sa kanya, sapagkat wala daw kasing sinabi si Diablo na magdadala siya ng demon na may ganitong antas ng kapangyarihan. Sa ikasangdaang palapag ng labyrinth kung saan ito ang lugar ni Veldora ay sinabi ni Diablo na binibigyan niya ng pahintulot ang lahat para magpakita sa mundong ibabaw, at dito ay tila ba nagkaroon ng itim na usok o itim na aura na umuhugis tao. Nanlaki ang mata ni Rimuru dahil 6 na Archdemons ang nagpakita sa kanyang harapan at isang greater demon na lamog ang pangangatawan dahil sa sobrang pagkabugbog. Hindi makapaniwala si Rimuru na nagdala pa muli si Diablo ng 6 pang mga Archdemons, samantalang wika ni Diablo na ang mga demon na ito ay loyal assistant ng tatlong demon na nauna kanina. Daladala niya din daw ang isang greater demon na nakilala niya noong siya ay naglalakbay, pero sa isip ni Rimuru na hindi niya natatanungin pa kung bakit sobrang bugbog ito ngayon. Sa likod daw ng 6 na Archdemons ay narito ang 700 na kanilang tagasunod na sobrang kinagulat ng bida, habang sa kanyang isip na masakit na sa ulo ang 700 demons pero mas natatakot siya
para sa 6 na Archdemons na alalay ng 3 babaeng demon. Natanong ni Rimuru sa kanyang isip na ang 3 demon kanina ay mga Archdemons pero may mga Archdemons din na nagsisilbi sa kanila, at report ni Raphael na ang pagkakakilanlan sa mga demon ay kung gaano kataas ang kanilang Magicule at ang mga Archdemons sa pinakamataas sa lahat. Subalit dahil walang katapusan ng buhay ng mga demon ay nakaka-build up sila ng battle experience sa paglipas ng panahon, at kapag mas matagal lang nabubuhay ang isang demon ay mas lalayo ang kanilang lakas kahit sa kapwa nila mga Archdemons. So ibig sabihin daw pala ay mas matagal lang nabubuhay ang 3 demon na babae kung ikukumpara sa 6 na demon na nasa kanyang harapan ngayon. At sagot ni Raphael na pinakamababa na ang 1,000 taon na pagitan dahil ang lakas ng demon ay nababase kung gaano na sila katagal nabubuhay, at ang titulo ng mga demon ay ginagamit para matukoy ang kanilang lakas. Si Diablo daw kasama ang 3 demon na babae ay nabibilang sa tinatawag na ruling class, at habang nakangiti ay naisip ng bida na mga hari at reyna pala sila Diablo na nagtataglay ng sobrang lakas na kapangyarihan, at kahit ang 6 na demon ay may malakas din na kapangyarihan na tinataglay. Wika ni Diablo nang sinabi niya raw ang mga nakakamanghang nagawa ng bida ay napaiyak ang mga demon at nakiusap na maglingkod kay Rimuru kung kahit binigyan niya daw ito ng pagkakataon para maging bahagi ng Tempest. Pero sa isip ni Rimuru na mukhang ginulpi naman ni Diablo ang mga ito, at sabi ng isang demon na kung pipiliin daw si Rimuru ng kanilang master ay di sila magrereklamo, kaya naman ang mga demon ay nagbigay galang sa ating bida sapagkat simula daw ngayon ay magiging tagasilbi na sila ni Rimuru. Nagpasalamat naman si Rimuru pero sa kanyang isip na nagkaroon siya ng demon army na hindi naman talaga niya intensyon, at buti na lamang daw ay hindi kalaban si Diablo. Ngayon ay nangangailangan ng katawan ng mga demon dahil sa mga oras na to ay gumagamit sila ng mataas na Magicule para mapanatili ang kanilang anyo. Kailangan na raw nilang mapasanib ang mga demon sa bone golem na kanilang ginawa sapagkat ang kanilang temporary na katawan na hindi na magtatagal, habang pagtatanong ni Demon Lord Dino kung ano ang ginagawa nila Rimuru. Sagot ng bida na nagdala daw ng mga kaibigan si Diablo at ang 3 babaeng ito ay mukhang nabubuhay na mahigit sa 1,000 taon, pero sagot ni Dino na sa palagay niya hindi lamang mahigit sa 1 taon ang edad ng 3 babae. Sa isip ni Rimuru na hindi siya pwedeng magkamali dahil sinabi daw ni Raphael na pinakamababa na ang 1,000 taon na nabubuhay ang 3, pero sagot ni Raphael na mali ang pagkakaintindi ni Rimuru dahil pwede nilang i-interpret ang kanyang sinabi na hindi bababa ang kanilang edad sa 30,000 taon. Pinagpawisan si Rimuru sa sinabi ni Raphael at kanyang palusot kila Dino na mahirap nang magtanong ng edad sa mga babae, at sinangayunan naman ito ni Beldora dahil isa ito sa kanyang natutunan. Hindi na daw mahalaga pa kung gaano nakatagal na bubuhay ang 3 sapagkat ang importante ay may malalakas na demon ang nagtatrabaho sa kanya. Ang ibig sabihin daw ba ni Rimuru ay hindi mahalaga kung gaano nakatagal na bubuhay ang isang nilalang dahil ang mas mahalaga ay kung paano ka nabubuhay sa bawat taon, tanong ni Diablo, at sa pagsagot ng bida ng oo ay kanyang naisip na tapusin nang tungkol sa topic na to. Ito na raw ang oras upang bigyan niya ng pangalan ng 3, pero tugon ni Dino na hindi pwedeng magbigay ng pangalan si Rimuru na parang baliwala lamang ito, at sagot naman nila Ramirez na lagi naman itong ginagawa ng bida, at sagot ni Dino na ibig sabihin daw ba ay siya ang naging weirdo sa lahat. Sa isip ni Rimuru na ililinya sa pangalan na exotic car ang pangalan ng 3 demon kung saan si White ay nagkaroon ng pangalan bilang Testarossa, si Violet naman ay binigyan niya ng pangalan bilang Ultima, at si Yellow naman ay nagkaroon ng pangalan bilang Carrera. Sabay-sabay nabasag ang capsule ng 3 pagkatapos silang mabigyan ng pangalan, at nasabi ni Dino na ang magical energy ng 3 ngayon ay hindi kayang tapatan kahit ang dating Demon Lord na si Carrion. Pasalamat na lamang daw siya dahil hindi siya kaaway ni Rimuru habang tinatawanan naman siya ni Ramirez, at wika naman ni Testarossa na hindi niya maipaliwanag ang saya na kanyang nararamdaman dahil sa pagbibigay ng bida ng pangalan at kapangyarihan kung kaya't hayaan daw siyang maging tapat na tagasunod nito, habang nasabi naman ni Ultima na ibibigay niya ang lahat upang pagsilbihan si Rimuru, at wika naman ni Carrera na bigyan lamang siya ng utos ng bida at siguradong hindi niya ito bibiguin. Ngayon ay naging demon pair na ang 3 demon katulad ng rango ni Diablo, at kahit nakontrol ni Raphael ang pagbibigay ng Magicule sa 3 ay bumalik si Rimuru sa anyo ng pagiging slime. Malaki daw ang nawalang Magicule ni Rimuru sa pagpapangalan sa 3 babae, at ipagpapatuloy niya daw ang pagpapangalan sa mga demon hanggang sa mga susunod na araw, at isusunod niyang bigyan ng pangalan ng 6 na alalay ng 3 babaeng demon. Naging demon pair na din si Moss pagkatapos nitong mabigyan ng pangalan, at siya ang alalay ni Testarossa kung saan hindi pa siya natatalo sa nakalipas na 12,000 taon mahigit sa mundo ng mga demon. Si Bayron ay naging demon pair na din kung saan siya ang alalay ni Ultima, at 4,000 taon na itong nabubuhay sapagkat ilang beses na siyang namatay at nabuhay dahil sa pagkatalo niya kay Moss. Si Agera naman ay naging isang Archdemon na din kung saan siya ang alalay ni Carrera, at kilala ito sa paggamit ng katana at hindi pa ito natatalo pagkatapos niyang sumali sa grupo ni Carrera sa nagdaang 3
taon. Si Esprit naman ay naging archdemon na din na siyang alalay ni Carrera at maraming beses na din itong namatay at nabuhay pero hindi na siya natalo sa nakalipas na 500 taon. Si Zonda naman ay naging archdemon na din kung saan siya ang alalay ni Ultima at maraming beses na din siyang namatay at nabuhay pero sa nakalipas na 300 taon na hindi pa siya natatalo. Si Shen naman ay naging archdemon na din na siyang alalay ni Testarossa at maraming beses na din siyang namatay at nabuhay pero sa nakalipas na 300 taon na hindi pa din siya natatalo. Si Venom naman ay naging archdemon na din kung saan siya ang paborito ni Diablo na bugbugin dahil sa kakaiba nitong personality at napakabata pa nito bilang isang archdemon. Nagulat si Rimuru dahil dalawa ang naging demon pure sa 7 demon na kanyang pinangalanan at ang kanyang gusto daw ay magkaroon ng personnel na may galing pagdating sa political issue pero pakiramdam niya raw ngayon ay nagkaroon siya ng bagong manpower na handa para sa digmaan. Wika ni Raphael Sensei na ang pagpapangalan sa 700 demons na natitira ay pwede na nilang gamitin ang magic kill na meron sa capsule at pagkatapos niyang mabigyan ng pangalan ang lahat ng demon ay pakiramdam niya na nagkaroon siya ng demon army sa pangangalaga ni Diablo. Sumunod sa loob ng library ay sinabi ni Testarossa na ngayon ay naiintindihan niya na si Diablo kung bakit malaki ang respeto nito kay Rimuru at nasabi naman ni Ultima na isang magaling daw na lalaki ang bida at nasabi naman ni Carrera na kahit alam ni Rimuru kung anong klase silang demon ay hindi sila itinuring ng bida bilang banta sapagkat kahit ang Demon Lord na si Dino ay namutla na parang papel lang sila ay makita. Sa palagay daw ni Testarossa na mas exciting na panoorin si Rimuru kaysa maglaro silang tatlo kung paano magwasak ng isang bansa o makipag-agawan ng teritoryo. Sinangayunan nito ni Ultima at nararamdaman niya na mas masayang magtrabaho kay Rimuru kaysa magpahirap ng mga pasaway na demon. Nakakabilib daw si Rimuru, wika ni Carrera, dahil madali lamang nitong tinaboy ang masamang intensyon na kanyang pinakawala na parang baliwala lamang ito at ang pagtanggap niya dito bilang Panginoon ay pasasalamat niya sa proposal ni Diablo. Wika naman ni Diablo na muntik niya nang mapatay si Carrera noong nagpakawala ito ng masamang intensyon sa kanyang master. Siguraduhin daw ng tatlo na hindi sila gagawa ng bagay na mapapahiya ang kanilang master at inaasahan niya na hindi lamang sila susunod sa utos ni Rimuru kundi susunod din sila sa kanyang utos. Pumayag dito si Testarossa bilang kapalit ng pagpapakilala ni Diablo sa kanya kay Rimuru at wala din naman aangal dito si Ultima habang si Carrera ay masayang sinabi na hanggat makakatulong siya kay Rimuru ay hayaan niya si Diablo na siya ay utusan. Lumipas ang ilang araw ay sinabi ni Rimuru na may 3 pwesto ang kailangan ng magkaroon ng mamumuno dahil kailangan niya ng personnel na siyang makikipag-usap sa ibang bansa at gumawa ng sariling desisyon. Kailangan niya din daw ng prosecutor na siyang mag-iimbestiga sa masamang gawain na nangyayari sa loob ng Tempest at kailangan niya rin ng judge na may patas na panghuhusga. Tanong niya sa tatlo kung kaya daw ba nila ang ganong klaseng trabaho pero sa kanyang isip na kahit siya ay medyo padalos-dalos pero kung nababagay ang tatlo sa trabahong ito ay wala na siyang problema pa. Mainam daw na binigyan niya ng pangalan ng tatlo dahil kung sila ay gagawa ng kalokohan ay tatawagin niya si Diablo para ito'y parusahan at sagot ni Testarossa na siya na ang bahala bilang diplomatic officer habang si Ultima naman ay excited ng manghuli ng mga nilalang na gumagawa ng mas masama sa kanya samantalang si Carrera ang magsisilbing judge dahil laging patas daw ang kanyang desisyon. Tanong ni Rimuru kung sigurado na ba ang tatlo dahil mahirap ang mga trabahong ito habang ang tatlo ay excited nang magsimula na gawin ang kanilang mga trabaho. Ipapaliwanag sana ni Rimuru kung ano ba ang pagiging diplomatic officer pero sagot ni Testarossa na naiintindihan niya ang kanyang trabaho dahil siya ang magsisilbing bibig ni Rimuru sa harap ng council at sa oras na ma-deploy nila ang kanilang military powers sa West ay siya din ang bahalang magkuman sa mga ito. Kailangan niya rin daw kumpletuhin ang kanilang batas sa kanilang bansa at ipaliwanag ito sa kanilang trading partners at na-memorize na din daw niya ang lahat ng legal codes na ginawa sa kanilang bansa. Wika ni Rimuru na tanggap na si Testarossa at wala na siyang reklamo pa pero kahit alam niyang madaling maiinis si Testarossa sa harap ng council ay wag daw siyang magpadala sa kanyang emosyon. Pumuo naman si Testarossa dahil dala-dala niya daw ang pangalan ng Tempest at kung may mangyari man daw na hindi inaasahan ay sisiguraduhin niyang hindi siya mag-iiwan ng ebidensya sa kanyang pagkakasangkot at naisip ni Rimuru na mukhang maaga daw ata niyang tinanggap si Testarossa. Wika naman ni Diablo na isang talented si Testarossa at sigurado siyang nababagay ito sa kanyang trabaho pero sa isip ng bida na sinasabi lamang ito ni Diablo dahil ayaw niya ng trabaho ni Testarossa at kahit matalino daw ito ay masasabi niyang ang ideas ni Testarossa ay sobrang bayolente. Wika naman ni Ultima na bilang isang prosecutor ng Tempest ay nakabisado niya na ang lahat ng batas na meron sa ngayon ng bansa at kung kinakailangan ay pwede siyang maglakbay ng sarili para makapag-research at kapag ramdam niya na kailangan niyang gumawa ng kaso ay gagawin niya ito ng mabilisan. Wika naman ni Carrera na ginagalang daw ng mga demon ng kanilang contractors at gifted na sila pagdating sa paghahanap ng butas at hindi pa sila nabigo sa mga bagay na hindi kayang hanapin ng normal na tao. Hindi rin daw siya masusuhulan ng
sino man at bilang judge ay ipapakita niya kung gaano kapatas ang kanyang judgment pagdating sa mga kriminal ayon sa kanilang batas. Natuwa si Rimuru at masaya niyang tinanggap sa trabaho ang tatlo at ngayon ang Tempest ay isa na talagang ganap na bansa na may batas na sinusunod. Pagkatapos daw mabigay ni Rimuru ang trabaho sa tatlo ay maganda ang kanilang pinapakita kung paano nila gamitin ang kanilang kakayahan at nasabi ni Testarossa na nakakabilib kung paano mag-react ang ibang bansa sa Tempest dahil ang iba ay gustong maging kaalyansa ang kanilang bansa at ang iba naman ay gustong gamitin ang Tempest para sa pansariling kapakanan. Masasabi niyang kulang sa kalahati ng bilang ng mga bansa ang tanggap talaga ang Tempest dahil ang karamihan daw ay suspicious pa din sa kanila. Tanong ni Rimuru kung saan daw nakuha ni Testarossa ang impormasyon na kanyang sinabi tungkol sa mga bansa na gusto silang gamitin at biglang tinawag ni Testarossa si Moss kung saan mas maliit pa ito sa paso na kinagulat ng bida. Paliwanag ni Moss na naniniwala ang ibang bansa na pinaganda lamang ng kanilang mga counselor ang tungkol kay Rimuru at masasabi niyang may ilang member ng royalty ang may balak na masama sa Tempest. Wika ni Testarossa na kaya daw ni Moss na gumawa ng maliit na double niya upang ipadala sa lahat ng sulok ng mundo at namanga naman si Rimuru sa kakayahan ni Moss at kung galing daw ito sa isang demon peer ay tiyak na mapagkakatiwalaan niya ito. Biglang nagbago ang itsura ni Testarossa dahil na-compliment daw si Moss ng bida kung kaya't siya ay medyo nagsiselos at nagsisimula na ding mainggit habang sa isip ni Rimuru na katulad ni Moss ay mukhang maraming hirap na pinagdaanan. Maaari daw bang si Testarossa na ang bahala sa mga taong nagbabalak sa kanila ng masama at sa pag-oo nito ay pwede daw ba nilang burahin sa mapa ang bansa na may masamang balak sa Tempest? Sobra naman daw kung gagawin nila ang bagay na yun kung kaya't ang leader na lamang daw ng bansa ang kanilang pasagutin at iwasan daw ni Testarossa na pumatay ng tao. Sumunod ay pumunta na si Testarossa sa council at napanatag na siya dahil ilang buwan niya ding pinag-isipan kung sino ang ipapadala niya sa council at si Diablo naman daw ang bahala sa approval ng mga papeles. Sumunod ay pinakitang may hawak na nasandata si Rimuru dahil nais lamang daw niyang sumilip sa mga bata pero hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng sparring laban sa mga ito dahil kalaban niya ngayon si Chloe. Dito na nagtatapos ang chapter 135 at gaya ng dati isang buwan muli ang ating hihintayin para sa next chapter. Nabitin ka pa rin, di ba? Goodbye!